Dalawang magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Caloocan. Sa isang barangay, 2 residente ang nasugatan at 30 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagbabalik si Hannibal Talete. Ayun na, ang lakas oh! Napasigaw ang maraming residente nang sumiklab ang sunog sa barangay 176-A sa Caloocan maghahating gabi kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga magkakadikit na bahay. Kanya-kanyang hakot naman ang mga residente ng may isasalbang mga gamit. Pero ang ilan, gaya ng Jakester, sumawang. Wala na raw nakuhang gamit sa pagmamadaling lumikas. Bilis na po nung asawa ko. Pagkita po, ang laki na po ng sulog. Talaga nasa ibabaw na. Kaya nung po, bilang lumabas na kami. Sana matulungan kami sir. Ang hirap. Tumagal ng higit 1.5 oras bago naapula ang sunog. Ayon sa barangay, 8 bahay ang natupok. Nasa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan. 2 residente naman ang nasugatan, kabilang ng senior citizen na si Ernesto Bucog. Nalapnos ang kanyang katawan nang subukang apulahin ng apoy. Nakahiga ako. Ano lang ko na lang na mainit na. Bumangon na lang ako. Pagtingin ko, ang laki na ng apoy. Pumapasok ko sa bahay ko. Tukoy na raw ng mga taga-barangay ang bahay na pinagmulan ng apoy. Pero tumakas daw ang may-ari ng bahay sa kasagsagan ng sunog. Inaalam pa rin kung ano ang pinagmulan ng apoy. Kawawa tong bahay na to, bagong gawa lang yan. Nagkasunog din sa barangay 167 sa Caloocan pa rin. Mag-aalas 9 ng gabi nang sumiklab ang sunog sa isang bahay. Naapula ito matapos ang halos 1 oras. Wala namang napaulat na nasaktan dahil nakalikas naman ang 14 na residente. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero ayon sa residente, bago ang sunog ay 2 beses na nag-fluctuate o patay-sindi ang supply ng kuryente sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.